Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin sinagot ni Yussi Claire, wala kayong karapatang mag-demand. Nako, yan po mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. Samanya ang babae sa nanakaw. So yan mga kaubayan, eto, pasadahan po natin ang mga nagtitrending na mga balita dito po sa mundo ng social media. So yan mga kaubayan, sa thumbnail po natin may nakalagay na picture ng World Bank. Ito po ang balita patungkol dyan mga kaubayan. Lakihan po natin. So ayan, mula po ito sa Manila Bulletin Business 5 hours ago. World Bank to okay, no? 700 million Philippine loan to boost community resilience in July. Nako. Community to boost community resilience mga kaubayan. Ibig sabihin, gagamitin na naman po sa mga local communities. Ito po ang balita. The World Bank would greenlight 700 million over 40 billion pesos, $700 million. It's over 40 billion pesos mga kaubayan. Loan for the Philippines in July. Aim and making local communities more resilient to natural disaster. Nako, mga flood control project yata ito mga kaubayan According to the World Bank Appraisal Project information document dated April 8, the objective of the upcoming Philippines Community Resilience Project or pagkilos is to strengthen community capacities for participatory resilience planning and deliver resilience investment vulnerable areas. So yan mga kaubayan, no? Ito ang nakakapagtaka. Di ba meron po tayong 2025 national budget? Pag sinabi nating budget, mga kaubayan, nandyan na yan lahat eh. Na-compute na yan lahat. Pero bakit utang tayo ng utang? Di ba? Wala na ba yung budget ng 2025 mga kaubayan? Kasi uutang na naman tayo. Nagtatanong lang po mga kaubayan, no? Kaya nga kayo gumawa ng batas, anumalyang batas na yan, di ba? Kaya nga kayo gumawa niyan para makover na lahat, no? Yung mga project na gagawin ninyo. Bakit ito? Uutang na naman po ang Pilipinas ng 700 million dollar. It's over 40 billion pesos mga kaubayan. Para po sa mga proyekto na natural disaster di umano. Like for example, yung mga bagyo, di ba? Yung flood control project. Siguro mga ganyan pong mga proyekto ang kanilang paggagastusan. But what I'm trying to point out, it is being funded already. Mga kaubayan, doon po sa GAA. I'm sure kasi project nila yan eh. Bakit hindi ba nila yan isinama doon sa proposed budget nila? Diba? Para masama sa 2025 national budget. Ang tanong po ng ating mga kababayan, ubos na ba ang pera? Diba? Ubos na ba ang pera ng Pilipinas para sa 2025? No. Wherein inutang nga rin yun, no? Yung iba, inutang.
Tapos ngayon, umutang na naman. Alam nyo, mahirap to delikado po to. Pag puro na lang tayo utang ng utang, tapos may balita kasi mga kaubayan na hindi na nakakabayad ng wasto ang Pilipinas. Diba? Sa sobrang dami ng utang, syempre pag marami ka ng utang mga kaubayan, malamang hindi ka na bayad ng tama kasi iaano mo na yan, i-divide mo na yan doon sa mga utang mo. Gaya yan ng isang Pilipino, di ba? Kapag marami po tayong utang, minsan nagsushort na tayo. Nagsushort po tayo. Ganun din po ang ating gobyerno. Pag sinigi yung itong pangungutang na ito, malamang sa malamang, darating ang panahon, mababankrupt tayo. Ayan ay opinion ko lang. Ewan ko sa inyo kung ano ang opinion ninyo. Yan po ay it is my very personal opinion mga kaubayan. Well anyway, gusto ko lang itong i-share para malaman po ng taong bayan. Baka kasi masyak na naman tayo. Sabihin nyo, may utang palang Pilipinas. Oo, may utang ito. Or uutang ang Pilipinas. Okay? Sa July to mga kaubayan. July. Okay, utang pang Pilipinas. Alright, ito pa mga karibin natin. Pasadahan din po natin ito. Ito si Auntie Claire. Ito po ay patungkol sa... ito po yung patungkol sa Polboronic video mga kaubayan. PCO clarifies manipulation over viral Polboron video. Sabi po ni Attorney Claire Castro, napatunayang manipulated ang nasabing video at ito ay may face swap. Wow. Ang nais lamang po ng Pangulo ay maipakita sa taong bayan na hindi totoo ang kanilang pinapakalat na video. Sana pinakita nyo kung paano swap yung face para makita natin na talagang totoo rin yung sinasabi niyo. Mahirap kasi sabihin nyo, face swap yan without even giving us the or showing us the process of face swapping, di ba? Sabi niya pa, ito. Pinakalat na video na hindi totoo ang kanilang binibintang sa kanya. So yan, gusto lang daw patunayan ng Pangulo na ang binibintang sa kanya ay hindi totoo. By saying na face swap yun. No, hindi po yun ang it's not a reliable evidence, Nasasabihin nyo lang na ay face swap yan face swap. Lahat pwedeng magsabi na face swap yan. Ang pinaka-importante talaga dito, mga kaubayan, ay hair follicle test, ang ating Pangulo para malaman ng taong bayan kung totoo o hindi ang aligasyon na ito sa kanya na pagpupulburon. Diba? Wala na. Ano bang mahirap doon mga karibin natin? Kung tapat ka sa iyong tungkulin, tapat ka sa inyong mga nasasakupan, kung tapat ka sa Pilipinas, tapat ka sa Pilipino, anong mahirap doon? Magpapa-hair follicle test ka lang naman. Diba? Yung ibang mga congressman, ginawa na nila ang hair follicle test. Diba? Naguruguro ba sila? Hindi. Pinatunayan lang nila, na hindi po sila gumagamit. Ngayon, eto ang iniisip ko hanggat hindi po nagpapa-hair follicle test ang ating President Bongbong Marcos Jr., there is always a doubt that he is, mga kababayan, using pulburon, di ba? Hanggat hindi nagpapatest mga karibyo natin. Di ba? Kasi yun Yun po yun. Wala nang iba. Yun lang po. Eto, pakinggan din po natin si Attorney Claire. Kasi medyo nagalit siya dito mga kaubayan. Medyo nagalit po si Attorney Claire Castro. Eto, pakinggan po natin to. Yosek Castro hindi sinagot kung magpapadrag test si PBM. Ito. Wala po kayong karapatan humingi sa Pangulo
ng anuman demand patungkol sa Ako hair po. follicle test. Eden Santos, Net 25. Good morning po, Yusek. Balikan ko lang po yun dun sa di umano'y pulveron na video ni Pangulong Marcos. Sabi niyo po kanina ay naimbestigahan na yan, pero biglang iimbestigahan pa ng DOJ at NBI. At napatunayan na po na ito ay fake dun po sa isinagawang pagsusuri from yung Indian company. Wala po bang plano ang Malacanang, especially ang Pangulong Marcos, na Magaling po, magpa-hair magaling. follicle test na siyang hinihingi Magaling po po ito. para matuldukan na itong issue po ng di umano'y paggamit ng ipinagbabawal na gamot ng ating Pangulo? Sino po ba ang humihingi? Marami po sa ating mga kababayan ang sa social media na nagre-react dito po sa ipinapalabas na video na ito. Actually, parang na-die down na po ito before dahil nga sasabi nga na Malacanang it's a fake. Pero biglang nabuhay after po nung ginagawang investigasyon mismo ng Kongreso, ng Kamara. Kaya po muling lumabas itong video na ito. And sabi nga po nung vlogger na si Miss Pebbles Cunanan, ay si Attorney Harry Roque, yung mastermind nitong video. Pero inamin naman ni Miss Maharlika, yung another vlogger, na parang siya yung nagbigay lang kay Attorney Roque. Kaya ang tanong ko po, sabi niyo sa social media hinihingi. Sino po in particular ang masasabi niyo sa akin na humihingi ng ganitong klaseng Medyo ini-stress out tayo. Sino talaga? Oh, taong bayan po. Sinasabi na nga sa kanya, eto pakinggan. Taong bayan nga po eh. pag-test? Ang atin pong mga kababayan Sino na po in Madam particular? Yusek, Na kung napanood pwede po niyo po, sigurong... ikaw na po ba? Sige po. Kayo po ang humihingi? Okay. Kaya po masabi lang ninyo na merong humihingi. Pero Hindi. marami po sa social media So- po kayo ay nagbabasa po sa SOCMED, Madam So, Yusek. isa ka nga sa humihingi. Kasi po gusto Sige, niyo po, tanong ko nga, isa ka ba? Kasi Anong klaseng ito? PCU, tagapagsalita. Common sense na yan. Taong bayan ang naghumingi. Isa ka ba sa humihingi? Kami po ang humihingi. No? We requested. No? Hindi lang kami makapag-formal na pero lahat tayo mga kababayan, di ba? Huwag na tayong tanga-tangaan, di ba? Huwag na tayong dyan. Lahat ng Pilipino gustong malaman kung totoo o hindi. Ano ba naman itong si Yossi Claire? you have to be specific on this. Isa ka ba sa humihingi? Yes, ma'am. ang mga kababayan po So, natin. isa ka sa humihingi. Actually, I'm a journalist. Hindi Yes, nga, naman po tanong ako ko humihingi. Pero parang gusto ninyo na meron lang kayong Basihan. basihan. Sino nga po? Kasi sabi niyo po kanina, ay napanood yun niya ata sa social Opo, Madam media. Sino po? Yusek, syempre kami po ay mga Pilipino rin. As a journalist, gusto po namin na hindi fake news. Yun pong aming ibabalita sa taong bayan. Okay, so humihingi po. Si Nagdidiman. si Attorney Vic Rodriguez, di ho ba Okay. matagal na rin naman niyang hinihiling niyang hair follicle test. Okay, tanong po natin. Ano po ba ang basihan para sa paghingi at i-demand sa Pangulo ang isang hair follicle test? Ito po ba'y may pagbibintang na siya ay di umanong gumagamit ng illegal na droga? Kung may pagbibintang, liliwanagin po natin. Kung may pagbibintang sa Pangulo, yung nagbibintang ang dapat na magpatunay. So, lumalabas dito mga kababayan, yung burden of proof ay nandoon sa nag-a-accuse. Totoo rin naman mga karibin natin, no? Sa nag-aakusa. Pero papayag po ba kayo na kumuha kami, for example, yung mga nag-aakusa, kumuha po yung taong bayan ng ilang hibla ng buhok ni President Bongbong Marcos Jr. para mapatunayan lang natin, di ba? Kung may ginagamit man o wala. Hindi po pwedeng gumawa ng kwento, walang basihan, isang guni-guni para masira ang Pangulo, at walang basihan
Kahit saan po na kaso. Kung sino yung nagbibintang, siya ang magbigay ng pruweba. Hindi nyo pwedeng sabihin na, ito, gumagamit ka, patunayan mong hindi. So yun na nga yun mga kabayan yung pulboronic video, no? To justify that it is a fake, mga kabayan, bakit hindi magpa-hair follicle test, di ba? At saka, dinindiman po ng taong bayan no? Based on the actions of ang iba, nagbabase naman po doon sa ngiwi, mga kabayan, no? O, kung wala po yung pulboronic video, yung pinagbabasihan po ng ating mga kabayan, yung iba ay yung pag-ngiwi ni President Bongbong Marcos Jr., which is ano daw yun symbol or a sign of being a user, mga kabayan. I don't know, hindi ko naman alam yung mga ganyan, pero yun po ang nakikita ko, no? Kung wala itong pulboronic video, yun po siguro ang pagbabasihan ng ating mga kababayan, yung pagngiwi-ngiwi ng ating Pangulo at yung pagsasalita niya, no? Hindi na hindi na minsan, di ba? But anyway, ano po ang inyong opinion dyan, mga kababayan? I-comment nyo na lang po. At eto pa, eto naman, mukhang talagang ngayon si Yusek Claire Castro. Sabi po ni Yusek Claire Castro, paano nga ba ang ganitong klaseng pananalita? Noon ay pinapalakpakan, parang ipinagbubunyi ang mga kandidato o mga leader na nagsasalita ng walang karespe-respeto. Lalong-lalo na sa mga kababaihan. Hindi na po ito hindi po dapat gawing idolo ng mga ganitong klaseng tao, ang mga ganitong klaseng tao. Hindi po dapat ito pamarisan. Hindi na po dapat ito pinapalakpakan. Ano pong masasabi dito, mga karibin natin? Mula po ito sa News 5, binatikos ng palasyo ang umano'y Miss Ognestica at sensitive na pahayag ng ilang kumakandidato sa 2025. Yan, mga kababayan, ipinagmalaki at ginagawang katatawanan, ginagawang joke ang pambababae ng kalalakihan. Ayon po kay Yusek Castro. You know what, mga kababayan, kasi kung ano yan parang masa, kausap mo lang, parang mga, yung personal contact, di ba? Sometimes, hindi maiwasan itong mga politikong ito na makapagsalita ng mga ganyan to connect, to connect to their audience. Well, anyway, it's part po yan ng pagsasalita, speaking, okay? Public speaking, kung baga, to connect to the audience. You have to magkaroon ka ng humor. Pero mga kababayan, ang hindi lang matanggap ng ating mga kababayan dito, ang sinasabi po ni Yusek Claire Castro na karespe-respeto. Hindi na raw karespe-respeto. So, sino lang ba ang karespe-respeto? Kayo lang po ba? Yusek Claire Castro, kayo po ba ang karespe-respeto? Yun yung tanong dun Before you throw something to them, you have to make sure that you are not one of them, di ba? Baka mamaya, bato tayo ng bato na karespe-respeto, hindi karespe-respeto. But at the end of the day, I'm not pertaining to you, Pero yung mga part ng government are the one who are not respectable, ba? Ano sa palagay nyo, mga karibin natin? Wala tayong magagawa dito kasi yun po ang pananaw nila, di ba? Hindi daw dapat palakpakan. Anyway, masasabi ko lang dito, maging fair lang po tayo, di ba? Kasi yung iba, pinapalakpakan natin, wala rin namang ginagawa sa ating bansa, di ba? Pinapalakpakan natin, kinukurap pa tayo. Pinapalakpakan natin, pero trinatrahidor tayo, di ba?
May mga ganung tao eh. That's why we have to be fair. Well, anyway, it's their prerogative naman kasi sila po ang nasa authority, no? Ang Malacanang. Okay. Well, anyway, mga karibin natin, ano po ang inyong opinion dito? I-comment nyo na lang po. At eto pa, nako, pasadahan rin natin ito, si Abante. Etong salita ni Abante talagang hindi ko maintindihan. Ewan ko lang kung naintindihan niya rin yung sinasabi niya dito. Naaloko na. Anong sa inyo? Ano ang pagkakaiba ng drug pusher na yun lang ang kanyang trabaho? Mahirap na tao ito na kumikita sa drugs para makakain sila. Anong pagkakaiba niyan? Sa pulis na pumapatay din ng drug pusher. Isa-isahin po natin ha. Ano daw ang pagkakaiba? Well, anyway, kung baga pagsasalita dito ni Congressman Abante, no? Are you tolerating them to do the business, mga kabayan, of illegal drugs? Diba? Kasi parang kinukonsinti mo eh. Anong pagkakaiba ng pusher na nagninegosyo lang? Diba? Yung gusto niyang siparating sa atin eh. Diba? Kaya itong mga hinayutak na ito, lumalaki ang ulo. Dahil sa mga katulad ditong statement, diba? Congressman ka, ganyan ang sasabihin mo. Talagang lalakas at lalakas ang loob ng mga hinayutak na ito. Maging si PNP Chief Marbel at si Fajardo, di ba? PNP Chief Marbel, Fajardo, Representative Benny Abante, iisa lang po ang tono ng kanilang pananalita. It's like they are protecting this addictus, di ba? Talagang mamimihasa yan. Parang anak mo yan eh. Kapag yung anak mo ay you are just tolerating it, di ba? Diba? Sasabihin na yan, okay, my parents don't care. Ganun talaga. Oy, Abante. Please care. Kasi, no, yung sinasabi mong mga pusher na yan, na nag-nenegosyo lang, sila pong sumisira ng ating bansa. If you don't know, di ba? Sila po ang sumisira ng ating bansa. Nang hold up, nang re-rape, ano-ano pa. Ang ginagawang kalokohan, is it okay to you? Representative Abante, nagtatanong lang po mga kaubayan, di ba? Anyway, ano pong inyong opinion dyan kay Representative Abante? Naku naman. Eto, last po natin pag-uusapan, mga kababayan. Eto po. Sabi po ni Kung Hun, hindi sila kakampi ng bayan. Kung Hun urges voters to reject pro-China candidates in WPS issue. Naku naman. How can we identify, no, the politicians or the candidates, no, if they are pro-WPS yung sinasabi mo, diba? Or gusto mong sabihin na wag iboto yung mga hindi kampi sa gobyerno. Kasi most of the time, they are the one, no, contradicts, di ba, sa mga sinasabi ninyo eh. Yung bang ibig mong sabihin? Well, anyway, ang ating mga kababayan po ay magkanya-kanya pong pag-iisip yan. We cannot control and we cannot decide for them. Sila po ang makagdesisyon sa kanilang mga sarili. Diba? Not unless kung may bayarang mangyayari, maybe they can consider it because of the mahirap ang panahon ngayon eh, no? Kaya malamang sa malamang yung ibang kababayan natin ay kakagat at kakagat dyan. Anyway, what I'm trying to point out here mga kababayan, let us vote straight. Huwag tayong maniwala dito kay Kung Hun. Let us vote straight, PDP laban. At yan mga karibin natin, ano po ang inyong opinion? Comment nyo na lang po sa baba para at least alam po natin mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sawa na ang bayan ko sa paglakaw ng tao.